para dito sa lahat. Kasiyahan na palagi may angat. Araw-araw, kada may bisita. Yeah, good afternoon. 20 minutes. Next time siguro I'll be perfect. It will be perfect. Medyo talagang in traffic talaga hindi maiwasan. Well, good afternoon mga kaibigan, mga brads, mga sis ng SRB at SRB Mason at saka Apo. I'm with definitely si Dominic. Brad Dominic is here. He will be explaining to you the plans that was agreed upon by Ronnie Akal yesterday, and we discussed so many things such as the preparation, pre-ANIB preparation pre-ANIB sa Quezon preparation. City Sports. Yeah, you want to start with it? Una sa lahat kasi, we want to invite everybody, no, para dito sa upcoming 49th SRB anniversary na to be held on September 20th, 2024 sa Quezon City Sports Club. No, this is a joint project between the SRB National Council and SRB Philippines Alpha Delta under Brad Manzanero and Brad Norman Lazarte. The president of the SRB Philippines. Yes. Oh, yun ano natin, yun paksa natin dito is regarding unity. So ang team natin dito sa event na to is kapayapaan at pagkakaisa alay sa kapatiran. Oh, very good. Sana magkaisa na yung dalawang yan. We even invited another group, the international the INC. Yes. The INC. No? Sama-sama na tayo dito. Pumunta lang sila doon. But, yad ba kayo Bayad kayo ng, magkano yung sisig, di ba? Well, actually, ang ticket price is around 500. Yeah, but there are tickets to be distributed, to be given, actually. There are tickets. We are calling all members ilang to support tickets, this. Ilang ticket ba yung pinipay? Actually, mga 160. Pero depends kasi it can be extended. Baka sumobra, baka dumami tayo. You had invited so many brothers and sis. Yes. Pati Apo. Anticipated naman ho eh. Okay. Anticipated naman ho kasi from 160 we can extend pa. And there's the poolside eh. Okay. Dalawa. Being discussed right now, yes. Yun bang gagawin doon? Sa may poolside o doon sa may taas? Sa may taas, given na yan ho. It's already reserved. You have to finalize everything para malaman natin. We can discuss it more later on on our next episode. And I think you mentioned also yesterday about Brads who you think should be greeted. Yes. Well, actually, our invitation for the upcoming 49th anniversary is open to all, no? And may mga special mention about the SRB Apo Mason, SRB Travelers, SRB BIR, headed by SRB Mason brother Willie Reyes. Ayan, yung RDO ngayon yan eh. Yes, sa Quezon City. Yeah. Then we have the Beta Sigma Alumni Association headed by brother Mark Santiago. Sambeda. I think Mark Santiago is from Valenzuela. No, and then we have the Sampaloc Alumni Association, Provincial Council, and invitation for everyone to join in the fun. Yeah, in furtherance to that, first thing is I have to thank, si Brad Jojo. Jojo Kiawit, I think he's listening. He's now in States. And of course, Brad Ronnie Akal, which we met yesterday afternoon. Of course, I think he mentioned about for me to greet Sis Nivea. Yeah, Sis Nivea. Nivea ba yun? Nivea? Yeah. A nurse from somebody. From Pagsanhan. Ang alam ko magkaibigan na tayo ni Sis ni Tiga Hong Kong, si Jackie Aquino. Jackie, Sis, baka pwede this will be the start sana
mag-mend fences kayo, ibig sabihin magkakasundo kayo. I'll talk to Nivea. Hindi ko kilala si Nivea. Na-meet ko na ba yan, Brad? Pero, I think well, last anyway, ano natin, pagsabihan na lang natin si Nivea, huwag kayo magtampuhan dalawa. Ang gaganda niyong dalawang sis eh. Dapat magkaintindihan kayo. Mas masaya. Yeah. And you mentioned also that you would be greeting some Brads, ha? Well, before that, I want to emphasize na aside from the ticket no sa event, we also have our commemorative frat shirt. May frat shirt, ha? Oho. Kasi we pamimigay ba yan o bibilin? for sale yun. For Kasi sale. that is to augment yun Yeah, I know. Kasi sa event natin. ang sale sa Quezon City Sports ay yung Chinese cuisine pinili nyo 860 yata yung per plate, di ba? Mhm. And you're only selling your ticket for 500 pesos. Yeah, so Lugi, ito, these are to subsidize Yeah, okay. whatever is Magtulungan na lang tayo, brothers and sis. Magtulungan tayo para ma-subsidize, matulungan natin yung pagkukulang. At meron din ata jacket, may jacket ng Well, meron na tayo yun parang chaleco type pero that depend on who is going to that's the second segment natin di-discuss ko yung I need to discuss yung binabalak ni Ronnie Akal na creating a news group. Yes. With the help of this. Can I first mention this, Kuya? Yeah, okay, please. Yeah. Ano lang to, no? Short lang to. I would like to inform everyone that the frat shirt is manufactured direct from China. Ordered by the SRB. Sorry, si Dominic is also Chinese. President, no? Brad Norman Origin. Lazarte. Yeah. We're able to acquire it at a highly competitive price, significantly lower than the prices in the Philippine market. The proceeds from the sales of frat shirt will be utilized for our upcoming pre-anniversary event. So you can place your order of frat shirt as well as reservation of our pre-anniversary ticket to National Council President Brad Aye. Etomac. Manzanero, Etomac. Binaliktad ito. Etomac. And pay direct to SRB Philippine President Brad Norman Lazarte through GCash. That's 0917-780-6365. Oh. No? So, yun lang. And so far, I hope everybody will cooperate and join us on that date. Nangingimin tulong sa mga brothers and sis, no? To make this successful, tsaka maiayos natin dalawang grupo, yung SRB Philippines, tsaka yung National Council, SRB National Council, para magandang takbo ng organization. And, of course, iba na yung nagkakaisa tayo. We can call ourselves as the best organization. No? Yung is a potent force having such an organization. Yes. Tama yun, Brad. Ano pa ba? Meron bang sasabihin pa? No more. Siguro later na yung mga shoutout. May shoutout na. Yung happy birthday. Well, so far. Okay. Attend to that later on. Okay. Ang napag-usapan kasi kahapon is more on the creation. They have the WBL 1242 na dito namin gagawin yung monitoring all the activities of the government. We will monitor and submit it to the Office of the President if such projects are being implemented or not. I have talked to a friend of mine kasi katulad nito, nagkaroon ng bagyo di ba? Yung pagkabagyo nangyari nabanggit ni Presidente yan Nasabi nga ni Presidente, this is the second segment already. Yes, yeah. Nabanggit ni Presidente yun na gumastos ng how many millions. Lahat, maraming gagawang I think around 5,500 flood control projects. Flood control projects. Unfortunately, after he talked about and explained about his projects, the finished projects, bumagyo. The next day, yeah. Yung bumagyo bumaha.
Kaya nga, si Presidente, sumakay nga sa army truck yan para mag-distribute ng relief goods sa mga areas, no? Napakasakit nun. Biro mo yung pinagmamalaki yung project. Kaya nga, maraming dapat puntahan. Yung mga dating mga kaibigan natin kay Secretary DPWH, yung medyo medyo mabait ka masyado at hindi mo masyadong kinukurek yung mga bata mo. Meron ka raw mabigat dyan yung I'll not stop this. Yung medyo masakit sabihin, pero I need to say this. Yung Undersecretary Bernardo ata, yun ang pinakamalakas sa'yo. At yung Undersecretary Bernardo, yung humahawak ng mga projects ayusin naman sana. Sana, mabanggit ko nga meron nga, noong 2018, there was a project 2018 pa yun, hanggang ngayon, di pa tapos. Yun yung sa Barangay Tuktukan, sa Prisco. Prisco, Del Monte yata yun Yan si Del Monte, Yes, no? yeah, Del Monte. May excavation doon, ang DPWH. Hanggang ngayon, di pa tapos. I have all the documents and pictures what's happening there. And Ronnie Akal was mentioning that he'll forward to me, i-forward na sa akin yung I'll be questioning the district engineer there. Kung hindi, babanatan kita. Hindi ka titigil kahit makarating kay Presidente to. Hindi mo ginagawa yung trabaho ata Second district ata ng Quezon City yun. I'm sorry. But we need to, District 6, no? District 6. Ayusin mo yung Brad yun. At babae at ang district engineer doon Anyway, I'll be visiting your office and check on these things. Because, we've been praying that the President utilize our organization, because hindi naman namin kailangan kung ano naman Ang kailangan namin ma-implement yung mga projects ni Presidente. I hope everything will be considered. Kawawa yung Presidente. Panay atake sa kanya. Tapos minsan nabibigla yung tao Kawawa naman. Yeah, anything you want to mention, Brad? So far, you want to mention those? Yeah, please. Ikaw na. I'll check out first. Napaubo ko sa DPWH. Marami talagang masakit sa lalamunan. Maraming projects. Bino mo nga naman, nagkabaha. Jesus Mario, buong Metro Manila. Yung Presidente, hindi malaman kung anong gagawin. Si Sec Abalos naman, si Brad. Si Sec Abalos, nataranta. Pingan tubig nga, aling otik. Nabanggit ko lang DPWH talaga. Kumating lalamunan ko. Talagang medyo may makating nangyayari yata. We need to discuss this. I think we have to follow it up. Meron nga the project was provided by Congress. Sabi na nga ng Congress noon nabigay na yung pera na Ang hindi ko maintindihan yung bakit hanggang ngayon hindi pa natatapos. Nako, Sus Maria Joseph na buhay ito. Hindi maintindihan. Barangay Tuktukan. Tuktukan. Yun na, idilitratuhan natin Yes, na barangay. May excavation. May excavation pa. Tapos hindi naman natuloy. I tell you, I think it's been 3 years now. hindi kita titigilan. Hindi natin nasisettle doon na yung mga tao doon talaga nabahaan. Lumuwag ang mga bahay doon So, yun nga, as mentioned by Ronnie Akal yesterday, kaya nga sabi niya sa akin, if I have to write a letter to the Executive Secretary as well as the President, mentioning to the President that they can utilize our group in monitoring all the activities, all the projects of the President. Whether it TPWH kayo o anumang departamento kayo,
kung ginagawa nyo trabaho nyo. So we can submit our own report. Check and balance ba? Kasi marami na bigla eh. Talagang kawawa yung presidente. Eh wala namang nagawa yung iba, kundi mag-atake lang. Eh, sabi ko nga, kung kailangan atakihin ka namin. Pero pag kailangan itaas ang bangko mo, we will be doing that. And we are not afraid. Hindi kami natatakot. Kakaunti lang naman kami kasi nationwide nga itong SRB. Ako nga, SRB na ako. Chairman ako ng SRB Philippines Incorporated. Apo ko, naging presidente rin po ako ng Apo. At masundin po ako. Kaya nga palagay ko naman hindi ko naman ginagawa sa politika yung mga yan. Pero sila, makakatulong sila, yung mga organizations, the three organizations, I'll tap them, I'll be requesting them to help us monitor all the activities of the government in the respective jurisdictions. So we will know. May mga brad din kami. Hindi nyo alam, may mga brad kami dyan sa opisina nyo na we can easily ask what's their boss doing. Malalaman namin. Madali. Yun nga sabi ko nga sa kay Ronnie, gagawin natin yan. We will create a group, sabi ko. Papagawa nga kami ng, we'll start by, gagawa kami ng chaleco, magsushoot yung mga tao, didistribute namin yan, para talaga ma-monitor namin. Ang malaking tulong ngayon, DWBL. Sabihin namin na sa DWBL, na tulungan din kami. Ilathala natin to. Hindi lang sa radyo, but sa Facebook. Naka-Facebook naman tayo, di ba? Opo, yeah. Yes. So, we will know. And people will know if these officials are doing their job. Pagka nagkakaso kayo kasi, na-mention ko yung first program ko hata rito, na-mention ko na napakahirap kumuha ng clearance sa ombudsman. Lalo na medyo may malikot ng kamay. Ako nga, sinasabi ko ito, nababanggit ko parati ito, na ako, nung nag-file ako ng ombudsman clearance, nang nag-retire ako, napakahirap po. Yun nga lang, 2 araw ho, nakuha ko na yung clearance ko. Dahil malinis pong, I've been in the government for a long time. Naging boss ko pa rin po si JPE, yung National Defense po ako, nasa National Defense ako. Public Assistance Office po kami. Under Amancio Donato, the late Amancio Donato, Dr. Amancio Donato. At marami akong opisina napuntahan. Kaya kahit na maraming opisina ako napuntahan, pati PMS, Presidential Management Staff, naging boss ko rin po si Colonel Luis, si Roger Ruiz. Yan naging boss ko po dyan. Siya ang executive director noon during my time. Naging boss ko rin po si Gilberto Duabit. Doon, naging I was appointed si director ng Department of Youth Sports Development. So alam ko ang nangyayari. At malalaman ko, kaya nga sinasabi ko sa inyo, by having this experience and exposure, I can easily monitor yung mga ginagawa ng mga kasamahan natin sa gobyerno kung tama o mali. We will criticize you if you're not doing your job, and we will, tataas na. Sa Tagalog nga, sasabihin tinataas na namin bangko nyo kung tama ginagawa nyo. Ako masasabi ko sa Customs. Sa Customs, ang dami kong kaibigan. Marami kaming brad dyan. Mason man o Apo. Katulad nung isang brad dyan. Deputy Collector po yun. Hindi ko nasasabihin mo na pangalan sa Canada. Napakatuwid po ng taong yun. Abogado po yun. Magaling siya. At marami pang iba na babatiin ko kayo. Pero Brad, wag muna ngayon. At meron din naman Brad sa BIR. Na-mention na nga kanina. Si Willie Reyes. Yes, oo. Willie Reyes is a CPA. RDO po yan. Revenue District Officer sa Quezon City. Yan, nabanggit na pa. Yan, ang laki na tutulong ho niyan. SRB po yan. Kaya marami po Marami ho kami. Should I say sa Tagalog yung galamay? Tama, am I right saying that? Galamay. Marami ho kaming galamay na malalaman namin what's really happening in the government. Kung ano man gobyerno kayo naka-pwesto.
Kaya nga, na-check namin ho to. Dahil napakarami hong nangyayari na kawawa yung leader natin. Hindi natin natutulungan ang leader natin. Alam lang natin i-criticize. Hindi natin natutulungan. Sana ayusin na po natin. Kawawa yung presidente natin. Kawawa yung mga nasa Congress. Kawawa rin yung mga nasa Senate. Sila pinag-aaway-aaway na. Kaya nga na-mention ko last time na yung isang committee, halos magsuntukan kayong dalawa, yung chairman at saka yung member ng committee. Kakahiya yun. Because, yun nga, hindi nagkaintindihan lang sa rules ng kanilang committee. And also, I have to greet also my friend from the Bureau of Prison. Yeah. Oo, siya dito sa Bureau of Prison, hindi ko maintindihan kasi meron dyan sinabi na na-release na raw. Ayun pala na-release, na i-transfer sa Tacloban. Oo, sabi ko, akala ko ba na yan? Na ayos na yan? Kala ko, sinabihan nila. At ayoko na magsalita kasi yung asawa, yung asawa lumapit nangingi ng tulong. At sabi ko nga ano bang pangalan ng ano mo? Sabi sa akin I do not know if I have my yung pangalan ka pamilya rin pangalan nito. Hindi ba kasi masyadong sa mga yung mga gumawa ng kalokohan. Pagka hindi siya kasama doon, pwede nating si secretary. Mabait naman si secretary. Yun nga tumutulong talaga si secretary. From Muntinlupa Correctional, dinala siya sa Leyte. Yung babae, may anak dalawang babae, lalaki ata Oo. Honor student yung mga anak Ngayon, nandun ngayon sa Leyte, yung buong pamilya. Kawawa Sabi ko nga, tiga Maynila sila. You know, ang buhay ko tahimik lang Ngayon napaparami pala pag nasa radyo ka. Lalo tumatanggap ka ng mga nalaman nila nasa radyo ko. Tension. Oo, sabi sa akin, Mang Kari, sir, sabi sa akin, baka pwede nyo kaming tulungan. Ano tungkol dyan? Yun, nasa banggit sa akin, ito, pangalan to, ganito. Pero babanggitin ko next time. Pero I need to get more information about what happened. Keso din nila sa Malacanang. Tapos binalik sa Department of Justice. Pinoward sa Bureau of Prison. Sa Muntinlupa Correctional. Ang nangyari, basta may nangyari. I will be mentioning that with substantial proof na kawawa yung babae at kawawa yung mga anak. Yung mga anak mabait matalino pa. Magalang pa yung bata. Honor student. Sayang. Sayang yung mga bata. Imbis na matulungan natin, sana gawin nyo naman ng paraan. Malaman lang nung asawa kung nasan na ba yung papel niya. Yun lang. I think his name was included during the Christmas season. It was signed by the president. Biro mo, si presidente na pumirma. Minsan hindi tinatabi nila. You know, if I may say this, ako po si Carrie Lasso. Si Carrie Lasso is a good friend of the president. I mean, si presidente kakilala ko rin, pero hindi ako yung gano'n, yung nagmamaning, sisip-sip, hindi ako gano'n. Lalo na yung kausap ko nga kanina si Colonel Stanislao, si Noel. May grupo kami. Yung grupo namin tumutulong. Tapos kami pa rin na sinisiraan. I don't know. Pero the thing there is, may personal connection kami doon sa presidente. Dahil naawa kami sa kanya, gumagawa siya ng paraan na gumanda naman yung the black side as they say, but it's not true. Yung sa tatay niya, ginagawa niya lahat ng paraan na matulungan ng gobyerno, matulungan ng tao, lahat-lahat may ayos niyang ating gobyerno. Kaya wala naman tayo kasing the distrust, the mistrust is existing. Mismo sa organization nga mismo ng nagkakatampuhan. Pero may ayos yan kung mag-uusap.
at saka sinasabi ko nga, I've been saying this ever since, that we have to be honest on what we are doing. Lahat yan i-open natin. Huwag nating alam natin manira lang. Pag tinanong mo naman, ano bang dapat gawin? Hindi naman niya masabi. Ako nga, naging director nga po ako eh. Pagka may mga nagko-complain, ano ba dapat gawin natin? Tinatanong ko rin, kakamot lang ng ulo. Pagkamot ng ulo, wala na. Sabi ko, bigyan mo kami ng idea pa paano natin masusolve ba to. Minsan, may mga iba lang, gusto lang makilala, gusto sana hindi ganun. Ayusin lang natin. Tulungan lang natin yung presidente, tulungan natin ang Congress. Kasi yung mga Congress, may mga district, members of the Congress, they have their own districts. Pati na yung mga senador. Yung mga senador, bubutuhan pa nga. Butuhan nga pala next year, no? Oo nga ho. They'll start their campaign. Malapit na naman. I think October. Oo, ay nako. The midterm election, tawagin. Oo. Kami rin, marami kami. Pwede kami bumoto sa inyo. O pwede namin sabihin, wag nyo iboto yan. Nako. Magagawa ho namin yun. Hindi po ako just a member of the organization. Ako po yung chairman. Kaya kahit accounting, masabi ko na sa mga miyembro namin na Brads, baka naman pwede nyo. Huwag nyo kalimutan si ganito. Tulungan natin yan, maupo. O kaya, huwag nyo iboto to. At walang ginawa ito kundi magpayaman. Pwede ko pong sabihin yun. I-explain ko, with all the research that I'll be doing, and definitely, I know, something will happen to the candidate or electionist. Alam natin dahil kailangan Hindi lang nakukuha sa tapang Maraming nga nagtatapang-tapangan, pero pagka nandyan na, hindi alam gagawin. Yun ang sinasabi ko nga. Ayusin na lang natin. Yung presidente nga, lahat na. Gusto niya kaibiganin lahat Oo. Kailangan naman natin na iayos. Hindi natin pwedeng may tumatawag I don't know. Yung mga tumatawag rin, gusto malaman kung ano baka. Anyway, meron akong... Just like to greet some people. Sige, please. Let's do Like, happy birthday kay brother Alex Villajuan. Villajuan? Yeah, Okay. Villajuan. And then, shout out sa mga brothers natin, like si William Martinez. No? And then, yun... May mga bread tayo sabi mo sa Davao. Yes. No, greet mo sila. Baka I mga forgot bread the tayo. chapter Nakalimutan. Meron sa Cebu. Lahat Cebu, na sila Marlon. Sila Brad Marlon. No? And then, sa Iloilo, sila Brad Caloy. Kaloy, oo. Yeah, Kaloy Mag-asawa Perez. tayo. Mag-asawa. At saka si Sistine. Tintin. Oo. Yes. I met them And then, there's this volleyball team, yung tinatawag ni Sis Jackie na Miracle Volleyball Team. Team Kulits. Yeah. Oh, that's Yeah. good. So they want me to greet. And also a brother from Phi Alpha, Lagro. Sa Lagro. Oo. Yeah. Mag-ano muna ako Mag-break lang po na ako ng 2 minutes. 2 minutes po. 2 minutes. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan, busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarapang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw arangkada-kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw. Ito ang unlaran ng isipang nag-alala.
baliw. Kayo ang aming giliw, kapatirang may tindig. Istasyon na pangdiin, kaduming na makisig. Tanggal ang negatibo sa kanyang bukang bibig. Positibo ang lahat ng inyong maririnig. Bawat bukas may saya, tagumpay ang madadala. Sa tamang oras may liwanag na kanyang matataya. Lagi sulit ang segundo na iyong ilalaan. Basta imbitado ka, matik na kahangayan. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan. Busilag ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarabang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw arangkada-kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan. Busilag ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarabang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw arangkada-kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga Yeah, bumalik po ako at may nakakausap ako. Yun ang sinasabi kong very close kay President. Yung si Noel po yun. Si Colonel Stanislao is a close friend. Kilala ko yun. Yun ang grupo namin nung araw. You're being called as Grupo 1 nung araw pa yun. 77 pa ho yun eh. Kaya ako pinakamatanda sa lahat. May mga problema, natatawagan po nila ako. But anyway, setting those things aside, hindi naman natin masyadong pinagmamalaki yun. Nababanggit ko lang dahil tumawag nga emergency. Dahil may gustong kumausap sa kanya. Kiniklear niya sa akin. Anyway, ako'y hamak lang na empleyado ng gobyerno at na-promote. Ang tatay ko rin nasa politika. Naging Concon delegate po yung tatay ko nung araw. Nung 73 Constitutional Convention. Ako po'y laking Enrile. Dahil si JP ho he guided me to be successful. Yan ho. Kaya ang respeto ko po sa kanila mataas. Lalo na po sa kay Presidente. Presidente Marcos, yung tatay ni Bonget. Dahil yun ho nagpaaral sa akin sa abroad. Marami akong experience pero I think this is not the right time for me to mention those things. Ang sa amin is, number 1 is yung pre-anib sa pre-anib. September 20. September 20. Second is yung mga nabanggit na humingin tulong sa akin. The third is you have to greet some brads dahil we got only 10 minutes more. From Beta Gamma. Oo. No? Si Marami raw tumawag na kagad ngayon eh. Pasensya na kayo, hindi kayo ma-mention lahat. Pero si Brother Amang de Jesus. Yun. No? And then meron pa as far as Albay. Sa Albay, sa Provincial Bicol. Council. Yeah. Oo. Uy, binabati ko mga tiga Albay dahil yung Albay tumulong sa atin ng araw yan. Yeah. Oo. Si Brother Antonio Lascano. Lascano. Yeah. Si Eunice. Ang daming tumawag eh. Oo. Pasensya na ko eh. Hindi ko natutupad yung isang oras eh. Gusto ko sana eh. Pa-extend pa nga sana ng another 1 hour for 2 hours siguro. Baka sakali, kakausapin ko po si Joe Kiawit na gawa ng paraan. Dahil malaki utang na loob namin sa DWBL eh. Dahil dyan tumulong ho sa amin ng DWBL na magkaisa-isa rin kami. At hindi lang sa radyo kami marinig, kundi makita rin kami sa TV program F ng FB, Facebook. Yes. Opo. At another point na sinasabi ko nga sana there be a chance for us also
kasi 3 segment po ito eh. Yung sa SRB, yung gigrit namin, at saka yung sasabihin namin kung dapat i-criticize isang government official o itaas ang bangko niyan. Na-mention ko na yung isang tiga BIR. Siya pa lang ko na-mention, wala pang iba. Pero definitely, we will be mentioning. Pero kahit na Brad yan, pag medyo may pagkakamali, ilulupig kita rito, dito sa radyo. Sasabihin ko, Brad ka nga kita eh, bakit ka nagkaganyan? Dapat hindi ganyan. Iayos mong buhay mo para maayos ang buhay natin sa SRB. At saka sa APO. At saka minsan na mabanggit ko nga, sa minsan sa masoneria, sa mason kasi medyo ibang orientation ng mason. So, anything more? Ang dami pa. Sorry, sorry. Ang dami Just pa. shout out lang for Go ahead. Delta Xi, no? And Beta Zeta chapter. Yun lang. And well, for my daughter who got sick. Si Crystal. I hope she's well. I'll get well soon. Oo, gusto ko nga po din. May pamangkin kasi ako. Si Carla, anak ni Charlie. Si Carla kasi, uy, Carla, kita ko yung kotse mo, ha? Bagong-bago, ha? Mabait ang tatay mo, pati nanay mo si Alice. Congratulations, you have a good car. Ingatan mo lang, yung kotse mo yan, mahirap na. At binabati ko rin yung mahal na mahal kong anak, si Olivia. At saka yung aking apo, si Kyla. Kyla, mahal na mahal ka nanay mo. Naging sentimiento tuloy tayo dito. Well, anyway. Si Sis Jackie is watching right now. Yeah, Jackie. Yeah. I know you're now in Hong Kong. And nasabi ko, baka na-mention ko kasi yung kaibigan mo eh. Si Sis Bia. Wag na. Pagbigayan na kayong dalawa. Yung magpadala ka ng t-shirt galing Hong Kong. Sabihin ko naman kayo, magpadala sa iyo kung anong dapat ipadala galing sa Laguna ba? Taga-Laguna pa siya. Pagsanhan. Sabi ko, para magkasundo kayo, hindi dapat hindi kayo nakakaintindihan. Dapat magkaintindihan kayong dalawa. Dahil kayo inaasahan ng council ata, national council, di ba? Ni Aye. President Aye, Oo. Inaasahan kayong dalawa. I hope you will mend fences. Magkaintindihan kayo, magkaisa kayo. Yun lang, at oras na naman natin, matatapos na naman, 4 minutes na lang. Maraming salamat sa pakikinig nyo. Thank you po. At ako'y nagpapasalamat kay Jojo Kiawit, sa mga kasamahan natin, si Ronnie Akal, at of course, yan, si Jackie Aquino, and of course, the brothers and sisters of the SRB, the APO, the Masons, as well. Yung mga kamag-anak ko na. Hindi dapat alam mo, pagpalaban ka, hindi mo na-mention mga tinatago mo yun dahil pagka nag-atake ka na, aatakehin mo lahat eh. Another is sana makinig kayo. I committed a mistake again. That I'm late for 15 minutes. The next time, i-arrange ko ulit. Lead time ko siguro 1 hour 45 minutes. 1 hour and 30 minutes. Palagay ko that will be okay. Kanina, 1 hour 15 minutes, ganun pa rin, no? Yes. Hindi ko lang, traffic hindi lang natin alam yung nagdadrive pang saan dadaan. Nalilito kasi kami kung saan dadaan sa baba. Anyway, thank you very much again. Thank you po sa lahat. Maraming salamat sa pakikinig nyo at panonood nyo. At lahat sana ay maiayos natin at magkaisa tayo lahat para sa ikagunlad ng ating bayan. At tulungan natin ang Congress, Senate, pati na ang presidente natin para magkaisa tayo. Iba na rin yun. Maraming salamat po. Si Kari Lasso po ito. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan, busilak